Hi! Bati ni Clyde nang pumasok sa bahay. Dumiretso siya kay Amara at saka binigay ang dalang white roses. For you! Ilang segundong tinitigan ni Amara ang hawak na bulaklak ni Clyde bago niya abutin. Thanks! Wala siya sa mood makipag-usap kaya tinilikuran niya si Clyde at pinagpatuloy ang pagluluto. Bihis lang ako. Paalam ni Clyde na ramdam ang malamig na pakikitungo ni Amara sa kanya. Naligo muna siya at nang matuyo ang buhok na higa siya sa kama. Galit din ang ina sa kanya dahil sa ginawa niya kagabi pero gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Ayaw niya maging sunod-sunuran sa mga ito. Buhay niya to kaya't siya magdedesisyon. Nang lumabas siya ay nakanda ng pagkain kaya't sinabay niya ang asawa. Bukas na ng umagang dada ni necklace tapos sa gabi naman ang announcement. Panimula ni Clyde. Tapos mo na bang sayo? Tumango lang si Amara kahit nakuyom ni Clyde ang kamao sa gigil. Ako na magligpit ng plato, sabi ni Clyde nang matapos sila. Hindi man lang sumagot si Amara at bigla na lang siya nitong iniwan. Na matapos sa kusina, pumasok si Clyde sa kwarto at tumabi sa asawa. Niyakap ito at tinalikan sa leeg. Ano bang problema mo, Amara? Speak! Wala lang akong gana, sagot ni Amara. Gana saan? Gusto ko lang matulog na dahil pagod ako, sagot ni Amara. Inalas ang kamay ng asawa na nakayakap sa bewang niya. Ines na tumayo si Clyde. Kung ayaw mo akong katabi, sa labas na ako matutulog. Mas lalo na ines si Clyde nang hindi man lang siya pinigilan ni Amara. Kinabukasan, maaga pang nagising si Amara. Napatingin siya kay Clyde na nakahiga sa couch. Kinuha niya lang ang bag at umalis na. Morning! Masiglang niya bati sa mga kasama. Morning! Bati ni Lily at ganitian siya. Ready ka na ba? Oo, ikaw ba? Tanong ni Amara. Oo, sana mapalad akong mapili. Puno ng pag-asa na sabi ni Lily. Kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng ama niya. Oo naman, maganda naman ang gawa mo, sabi ni Amara. Sinento kagabi ni Lily sa kanya. Uminom ng kape si Amara. Lumilipad yata ang utak mo. Sabi ni Jason dalang tagal niyang sinawsaw ang tinapay sa kape. Kinakabahan ako eh. Sagot ni Amara pero si Veronica ang iniisip. Sus, ikaw pa. Kaya mo yan, sabi ni Jason. Ikaw kayo magaling sa atin. Di mas magaling ka. Tangge ni Amara. Pahiram ako ng pencil. Paalam ni Jason kaya't binigay ni Amara ang extra niyang lapis dito. Lately, ang dami niyang problema. Ang pangungopia sa gawa niya, ang muntik ng panggagahasa sa kanya ni Ralph, sina Jeneline at ngayon mukhang madadagdagan pa ni Veronica. Naipatawag na nga silang lahat para magpasa ng kanilang mga gawa, binitbit ni Amara ang gawa niya. Mananatiling unknown ang may-ari ng gawa ninyo hanggang sa makapili ng top 10 para sa presentation mamayang gabi. Sabi ni Veronica. Makakaharap ng top 10 ng judges mamayang gabi so be ready para ipaliwanag ang gawa ninyo. Isa-isa nilang nilagay ang mga gawa sa malaking box. Clyde! Masiglang bati ni Veronica kaya't napatingin sila kay Clyde na pumasok. Morning! Bati nila kay Clyde. Lumapit si Veronica kay Clyde at makikipagbeso-beso nang umiwas ito. Kukunin ko lang mga gawa ninyo. Hanggat wala pang judges, mananatili yan sa office ko. Ia-arrange namin yan mamaya dito para makita ng judges at makapili kung sino makakapasok sa top 10. Nagsimulang mag-ingay ang mga empleyado dahil sa kaba. Amara, saan ka pupunta? Tanong ni Clyde na makita ang asawang papalabas. Mag-CR lang. Sagot ni Amara kahit ang totoo gusto niya na sanang bumalik sa opisina dahil nakapagpasa na siya. Hindi ka ba nag-CR bago pumunta rito? Nandito ang CEO kahit huwag mong talikuran kapag nagsasalita siya. It's disrespectful. Natahimik silang lahat, napatingin kay Amara. Sorry, paumanhin ni Amara. It's okay, mag-CR ka na. Pagpayag ni Clyde pero bumalik si Amara at naupo. Kapag nagsi-CR kayo kahit nagsasalita pa ako, malaya kayong umalis. Ayoko magkaroon kayo ng sakit sa kidney. Wika ni Clyde pero di pa rin maipinta ang mukha ni Amara. Pwede nilang gawin yon bago ng meeting? Sabat ni Veronica. Ayoko ng pag-usapan pa, Veronica. Maaaring na kayong lumabas lahat. Wala na akong sasabihin pa. Clyde, what's wrong with you? Di makapaniwalang tanong ni Veronica. She's just an employee? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Tingin ni Clyde. Alam mo bang anak siya ng dati mong magnanakaw na empleyado? Diretsahang tanong ni Veronica. Nakita niyang pagkagulat sa mata ni Clyde kaya't sinamantala niya yon. So hindi mo alam? Akala mo ba? Alam mo. Paano ka nalusutan? I think this is unreasonable na manatili pa siya rito. Huwag mo akong pangunahan. Ani Clyde na nakabawi sa pagkagulat. Paano nito nalaman? Or, maliban kay Veronica, sino pang nakakaalam?
Ano bang empleyado ko siya? Okay? Kaya ako ang may karapatan at magdesisyon dito. I will show you some proof. Saan mo nakuha? An employee told me. Pag-amin ni Veronica. Who? Can't say the name. Okay. Sabi ni Clyde at sumunod kay Rino tungo sa opisina pero nakita niya si Amara palabas ng toilet. Hey, I'm sorry kanina. Pamanhin ni Clyde. It's okay. Boss kita kaya't bastos nga ang ginawa ko. Ani Amara na napasalap kay Veronica palabas ng conference room. Babalik na ako sa office. Asawa kita, Amara. Boss, ani Rino. Walang sino mang empleyadong makakapasok sa opisina ko. Si Madam lang? Tanong ni Rino. Kahit siya pa. Seryosong sagot ni Clyde. Gusto sana magtanong ni Rino kung ano nangyari pero alam niyang sisinghalan lang siya nito kaya't hinayaan na niya. Boss, hatid ko lang tong gawa nila sa conference room para maayos na ni na Jessie. Paalam ni Rino pero hindi niya pinansin ng boss. Pagbalik niya ay nakarap to sa laptop pero di kumikilos. Boss, nasa baba na ho si Mr. Tan at mommy mo. Pati si Gio nandoon na rin. Bakit si Gio? Hindi po makakapunta si Ma'am Yvonne dahil ngayon ang flight pa Australia. Alisin mo si Gio. Ho? Ayoko mag-run ng bias na judge sa competition. Hindi naman siguro wala na sila ni Olivia. Wala na, pero may gusto pa siya kay Olivia. Kaya't ayoko siya maging judge. Mahalaga sa kumpanyang kredibilidad. Pero wala na hong ibang judge. Maraming judge. Ako maghahanap pero wag si Gio. Kung ganyan lang din, edi sana lahat ng design ng asawa ko na lang ang kukunin ko. Okay, boss? Lumabas ulit si Rino para i-inform sila. Pagbalik niya ay kasama niya na si Gio. Nagsayang lang ba ako ng panahon para pumunta dito? Pikon na tanong ni Gio. Who invited you? Hindi kita in-invite, Gio. Si Yvonne na nagsabi sa akin na palitan ko siya. Lalong ayaw kitang maging judge. Don't worry, I will pay you. Ano bang wag mong gamitin ng contest na to para makuha ulit ang loob ni Olivia? Hindi ako bias. Wala akong tiwala sa'yo, Rino. Tawagin mo sina Amanda at Michael para maging husgado? Psst, unbelievable. Napapailing na sabi ni Gio. Kung gusto mo, pwede ka magstay dito pero bawal ka maging judge. Fine, pagpayag ni Gio. At least makita niya si Olivia. Baliw ka na talaga. Napailing na sabi ni Clyde. Alam mo namang seryoso ko kay Olivia. Niloko mo siya tas maggaganyan ka? Come on, Clyde. Pareho lang tayong lalaki. Normal lang na may mang-akit sa akin. Di ako tulad mo. Pero pinagpalit mo si Yvonne para sa ibang lalaki. Natigilan si Clyde at sinamaan ang tingin ng kaibigan. Siya ang nauna nagloko. Pero tama bang gawin mo yun sa kanya? Hindi ko na siya mahal kahit huwag kang makialam. Hindi mo siya iiwan sa ere kung wala kang pinagpalit sa kanya. Gusto mo bang ipakaladkad kita palabas? Sabi ko nga, quiet na ako. Ani Gio. Pengin ng kape. Pagkatapos ng 3 oras, lumabas na ang result. Gusto ni Ma'am Veronicang pumasok, papipirmahan ng certificate ng mga nanalo. Sabi ko, wala kang papapasukin. Get ni Clyde. Pero kailangan ng pirma mo. Sino ang mga nanalo? Tanong ni Clyde. Iniabot ni Rino ang pangalan ng mga nanalo. Pakisabing ibigay niya ang certificate sa mga nanalo at sila mismong pumunta rito. Okay ho, sabi ni Rino. Andyan ba si Olivia? Tanong ni Gio at tinagong papel. Ayos, labas muna ako. Pagkatapos ng 15 minutes, Sir, nasa labas si Elisa at Lily, nagpapapirma, sabi ni Rino. Di ba sabi ko bawal magpapasok? Pero kailangan nila ng pirma mo. Wala akong pakialam. Ayoko makipag-usap sa kahit sinong employee. Lumabas si Rino at ipinaalam sa kanila. Sino pang nasa labas? Tanong ni Clyde nang pumasok si Rino. Sina Janeline at Olivia. Huwag mong papasukin. Para yung certificate nila. May certificate sila kahit wala akong pirma. Valid pa rin yun mamaya. Ines na sabi niya. Bakit bumalik kayo? Tanong ni Amara kina Elisa. Ayaw magpapasok ni Sir na empleyado ngayon. Napatingin si Amara kina Janeline at Olivia na pabalik na rin. Olivia, paano to? Okay lang bang walang pirma ni Sir? Pag ayaw niya, pwede naman bukas. Pareho lang tayong walang pirma. Okay, ani Amara. Kung di sila pinapasok, malamang hindi rin siya po pwede. Baka nasa mahalagang meeting pa ang asawa. 3 lang silang nakapasok sa team nila kahit nakaramdam ng lungkot si Amara. Okay lang yan. Ang mahalaga pasok kayong 3, sabi ni Jason. Mas masaya sana kapag tayong lahat, sabi ni Elisa. Sus, treat nyo na lang kape kapag sa inyo na mag-top. Treat ko kayo kahit hindi pa akong mapili, sabi ni Amara.
Di na sila umuwi at sabay silang nag-dinner para sa presentation nila. Kahit ang mga hindi nanalo ay nagpaiwan din. Magpapantalon ka lang? Tanong ni Elisa na makapagpalit na sila. Kailangan ba mag-formal dress? Tanong ni Amara. Lahat silang nakapasok mga formal dress maliban sa kanya. Sabi nila, magpalit ka na. Hala, wala akong dalang damit eh. Sagot ni Amara na nahiya sa suot. Meron akong extra. For sure kasi yun sa'yo. Sabi ni Lily. Kesa naman ganyan ang suot mo. Sige na. Sabi ni Elisa kaya't napilitan si Amara magsuot ng damit pero tinawag na sila kaya't minadali na lamang niya. Black spaghetti dress ang damit na may mahabang slit sa left side. See-through ang upper part maliban sa breast part. Asiwa siya lalo na't ang push-up bra ito kaya lumilitaw ang cleavage niya. Amara, bilisan mo. Baka may minus point tayo. Sabi ni Lily at iniwan na siya. Okay, kaya ko to. Sabi ni Amara. Mabuti at nakasandal sila kaya minadali na lamang niya. Black spaghetti dress ang damit niya na may mahabang slit sa left side. Nagmamadali siyang tumungo sa conference room at natigilan na makitang makakasalubong. Kumikinang ang suot nitong gold gown at mamahaling alahas. Napaka-sophisticadang tingnan kahit medyo may edad na. Hey! Ani Christina na makita si Amara. Inianda ang sarili sakaling magtatampo ito sa kanya. Good evening ho, ma'am. Amara, kilala niyo ho ako? Di makapaniwalang tanong ni Amara na kinakabahan lalo na't nakarap na niya ang ina ng kanyang asawa. Alam kaya nito ang relasyon nila ni Clyde? Feeling ko lang dahil ikaw lang naman ang huling sa kompetisyon. Mataray na sagot ni Christina ng matantong, hindi siya namukhaan ni Amara. Sorry po, nagpalit pa kasi ako. Who asked you to explain? Natigilan si Amara nang tumaas ang kanang kilay ng ginang. Sorry po. Gustong matawa ni Christina sa reaksyon ni Amara. Pasimpleng pinagmasdan niya ang dalaga. Medyo daring ang suot nito pero hindi maasiwang tingnan dahil sa ganda ng hubog ng katawan. Kung may alahas to baka masabi niyang kabilang to sa mundo na kanilang ginagalawan. Pumasok siya sa loob ng conference room. Mom? Ani Clyde nang maupo siya sa tabi ng anak. San ka nang galing? Nag-CR. Galit pa ako sa'yo ha? Sorry pero salamat sa pagpunta. Bulong ni Clyde. Who told you na ikaw ang pinunta ko dito? I am so disappointed of you. Tanong ni Christina. Of course, ang necklace. Gusto sana niyang idagdag na si Amara pa pero sinarili na lamang niya. Natawa siya na malamang pasok ito sa top 10. Na-i-reveal ang mga pangalan na matapos ang deliberation. Isa-isang pinapasok ang mga to at nagpaliwanag sa kanilang mga disenyo. This looks familiar. Anitan nakatingin sa gawa ni Jeneline, rose and butterfly necklace. Halos po ng babae mahilig sa butterfly, kaya naisip ko, why not gawin nating necklace? Maliit na butterfly na nakadapo sa rose ang gawa niya. Thank you. Mahilig ang asawa ko sa flowers and butterfly. Sabi ni Mr. Tan giliw na giliw sa disenyo ni Jeneline. Next, sabi ni Veronica nang makalabas sa Jeneline. Natigil si Clyde sa pagsulat na makitang pumasok ang asawa. Why she wore this dress? Hiyaw ng isip niya na kulang na lang hatake ng asawa palabas ng silid. Good evening po. Magalang na bati ni Amara. Are you the designer? Tanong ni Mr. Tan. Yes po. I thought you're a model. Sabi ni Mr. Tan. You look so gorgeous. Thank you po. Magalang na sagot ni Amara na medyo gumaan ang loob dahil sa araw ni Mr. Tan. Akala niya strict ito pero mukhang hindi naman. Iniwasan niyang mapatingin sa asawa dahil naiinis pa rin siya dito. Don't waste our time. Explain. Inip na sabi ni Clyde. Ito po ang gawa ko. Broken dream necklace. Sabi ni Amara sa disenyong infinity. Pero sa halip na mag-close, hugis puso sa gitna at ang chain, hugis infinity rin. What's the story behind? Tanong ni Christina. Boses pa lang napalambot na sa tuhod ni Amara. Inspired by my mom. Gaya ng iba, pangarap ng mama kong maging designer. Pero gawa ng kahirapan, hindi niya yun natupad, kaya hindi buo ang infinity design. Sa halip, nilagyan ko siyang hugis puso sa gitna. Dahil kahit hindi man po niya natupad ang pangarap niya, nasa puso niya ang pagiging designer. At bakit diamond ang gusto mong ilagay? Sa hugis puso, halip na pure gold. Darating ang araw, mangingibabaw ang kinang mo. Sakaling bigyan ka ng pagkakataon, ilaban mo ang gawa mong to dahil dito kanila makikilala. Nangingiting sabi ng kanyang ina, pinagmamasdan ng hawak niyang disenyo. Dahil gaya ng diamante, naniniwala ho kung darating ang araw, kikinang ako at magiging sikat na fashion designer, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Good, sabi ni Mr. Tan. Thank you ho.
Pasalamat ni Amara at nasulyap sa disenyo ng mga kasama, lalo na sa gawa ni Jeneline. Excuse me? Tawag ni Mr. Tan nang palabas na si Amara kaya napataas kilay si Clyde. Kanina pa niya gustong sipain palabas ang asawa kung di lang talaga siya concerned sa gawa nito. Yes po? You look familiar. Have we met before? Hindi ko po maalala pero kung mahilig po kayo mag-judge sa competition ng kabataang designer noon, maybe po. Magalang na sagot niya at saka ngumiti na matamis. Pero agad na palis nang napasulyap siya sa hindi may pintang mukha ng asawa, kaya dali-dali siyang lumabas. Sino nagsabing yan ang isuot mo? Tanong ni Clyde nang pumasok sila sa bahay. Magkasunod ang sasakyan nila kahit nagkaabutan sila sa elevator. Bakit? Mukha kang nangahatak ng kalalakihan. Sagot ni Clyde kaya't napanganga si Amara. Ganun na ba ang tingin mo sa akin? Di makapaniwalang tanong ni Amara. Napilitan lang naman siyang isuot ito. Hindi naman ganon ang tingin ko sa'yo. Kung nandidiri ka sa akin, wag mo akong pansinin. Di naman nila alam na asawa mo ko Basta tumaas bigla ang dugo niya sa narinig. Wala akong sinabing nandidiri ako sa'yo. Bakit ka ba ganyan? Pikon na tanong ni Clyde. Hindi niya na maintindihan si Amara. Lately parang lumalaki ng ulo nito. Hindi na tong Amara na kilala niya na kahit anong sabihin niya ay nagpapakabait lamang to. Ganyan ang tingin mo sa akin. Hindi mo lang ako diniretso. Kanina parang gusto mo na akong patayin sa suot ko Alam kong nakakaya kasi malaswatong suot ko. Hindi mo naman kasi sinabi kailangan palang mag-dress. What I mean is, you look so hot sa suot mo. At ayokong pinagpapiyasan ibang lalaking katawan mo, Amara. Pikon na sabi ni Clyde at saka nilapitan ang asawa. Hinawakan sa kanang braso. Bakit ba binibigyan mo ako ng problema? Iniwas ni Amara ang tingin. Naguguluhan siya kay Clyde. Di niya alam kung pinupuri ba siya o nilalait. I'm sorry. Paumanhin ni Clyde at binitawan ng asawa na makitang nasasaktan ito. I didn't mean to hurt you. Pagod ako. Sabi ni Amara at tinalikuran si Clyde. Congrats! Mahinang bati ni Clyde kaya lumingon si Amara. Alam kong pinaghirapan mo yon kaya kung di man sayang mapili, ikaw pa rin ang panalo para sa akin. Of course, asawa kita kaya man nasabi yan. Ani Amara saka pumasok sa shower room. Nang lumabas siya, saka naman pumasok si Clyde. What is wrong with her? Ines na tanong ni Clyde habang naliligo. Paglabas niya, nakahiga na si Amara. Tumabi siya rito at hinawakan sa mukha at kinuha ang kumot para sa labas matulog. Ayaw mo, edi wag. Kinabukasan, napatingin si Amara sa asawang mahimbing na natutulog sa sala. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at nagsuot ng doll shoes at tumabas ng bahay. Ngayon ang announcement ng nanalo, kaya't kinakabahan siya sa resulta. Di na bale. Nakapasok ka na sa top 10 kaya't maidi-display na ang gawa mo. Bulong niya sa sarili. Guys, ngayon na i-release ang result. Tiri ni Kendra na parabang isa siya sa participants. Excited na ako para sa inyo. Mamaya pa, sabi ni Elisa, kabado na rin. Dala na ni Jessie ang result, ipapaskil na lang sa board. Sabi ni Lily, nakakapasok pa lamang. Hindi ko lang tinignan kasi kinakabahan ako. Uy, tara na guys, sabay nating tingnan. Yaya ni Marilu. Panalo na kayong tatlo. Sabay silang lumabas. Pinagtutumpukan ng mga empleyado ang result. Number 2 ka, Anika. Tili ni Kendra na siya namang nakipagsiksikan para sa team. Number 4 ka, Elisa. Number 7 si Lily. Talaga? Bulalas ni Amara na hindi inaasahang makakuha ng mataas na score. Oh well, ako lang naman ang number 1. Proud na sabi ni Jeneline. Paano yan? E di ikaw ang panalo? Ani Olivia na nasa pangatlo. Iba pa talaga kapag hindi nangopya. Ani Jeneline. Pero di ba design mo yon? Bulong ni Lily kay Amara. Dapat ikaw ang nanalo. It's okay, sabi ni Amara. Ngayon lang nag-number 1. Ang yabang na. Ani Olivia. Nataas ang bigay ni Mr. Tan kay Jeneline pero kung patas lang, mas lamang pa si Amara dito. Mayabang? Hindi ba pwedeng proud lang? Pasapladang sagot na Jeneline sabay irap kay Olivia. Congrats sa inyo. Bati ni Veronica nang lapitan sila. Hindi ko alam kung paano tumaas ang score ng isa dyan. Siguro nabawi sa kwento at drama kaya tumaas. Are you telling us na hindi patas ang judges? Tanong ni Clyde kaya napalingon sila dito. Hindi ganoon, Clyde. Tangge ni Veronica. So anong ibig mong sabihin, Veronica? Never mind. No, I would like to listen. Giit ni Clyde kaya't di makakibo si Veronica. Di naman ganito makitungo si Clyde sa kanya. Boss, gusto kang makausap ng mommy mo? Bulong ni Rino at ibinigay ang cellphone dito.
Be careful sa mga paratang ninyo. Pagbabanta ni Clyde at iniwan namang ito. Mom, where are you? Paakit na? Sagot ni Clyde at sumakay sa elevator. Pagpasok pa lang niya, sinalubong na siya ng sampal ng kanyang ina. Alam mo ba kung anong mawawala sa atin sa ginawa mo? Nung isang araw pa yon, Mom. Nung isang araw, pero lifetime na pagsisisihan mo to. Sinira mong tiwala ng pamilya natin. Naging honest lang ho ako. Ayokong lokohin si Yvonne. Sinaktan mo na siya. Bakit ba ini-invalidate ninyong feelings namin mga lalaki? Bakit kapag kayong mali, okay lang? Pero kapag kami ang magalit, parang kami pang may kasalanan? Ang point doon, pinahiya mo kaming lahat. Better, kaysa pareho kaming hindi sasaya. May iba ka na ba? Iharap mo sa amin kung meron man. Nandito ba siya sa kumpanyang to? Ang dami kong problema, Mom. Ako rin, to be honest. Wala akong tatanggaping daughter-in-law kung hindi si Yvonne lang. Padabog na lumabas ang ina kaya sinipa ni Clyde ang silyang nasa harapan sa sobrang inis. Actually, hindi niya pinoproblema ang mga magulang. Dumagdag lang sila ng konti sa inis dahil masama na talaga ang gising niya. Anong problema? Tanong ni Elisa kay Lily. Ay, magpapasok si Sir. Pero kailangan niya ng pirmahan niya na, ani Elisa. Susubukan ko magkausap pero ayaw talaga niyang humarap eh. Ano bang problema ni Sir? Sabat na dyan. Sina Olivia ayaw din niyang papasukin. Baka ikaw papapasukin ka niya. Sabi ni Lily at binigay kay Elisa ang papirmahan. Try ko. Ani Elisa at lumabas saka tumungo sa opisina ni Clyde. Kahapon pa siya bad mood. Sabi ni Kendra. Baka nag-away ng jowa. Sagot ni Marilu. Mukhang si Ma'am Veronica ang pinupuntiran niya. Hindi kaya sila na? Oo nga no. Kunwari galit-galitan. Pero totoo LQ lang pala. Pagsang-ayon ni Jason. Pero magkaibigan sila Ma'am Yvonne at Ma'am Veronica. Grabe naman pag siyang bago ni Sir. Pero why not? May laban naman si Ma'am Veronica kung sakali. Ani Jason na nagpatingin kay Lily na bumalik. Oh, napirmahan? Ayaw niya makipag-usap sa mga empleyado. Ewan ko anong problema. Sagot ni Elisa. Kahit sina Jeneline hindi niya pinirmahan. Bukas ng deadline. Di ba niya maisip na madelay tayo itong kumpanyang maapektuhan? Baka naman busy lang. Sabat ni Amara. Subukan ko mamaya, baka hindi na siya busy. Nireview niya ang mga design. Kung gusto niya magkaroon ng pangalan, dapat nang nagawa niya iktikalidad. Hindi pwedeng may isa siyang putyo-putyo dahil sa isang yon, maaaring masira lahat ng pinaghirapan niya. Isang pangit na review, damay lahat na magaganda niyang likha. Pagkatapos ng 2 oras, tumayo siya at tumungo kay Elisa. Baka pa pwede nang pumasok. Try ko. Sige, ani Elisa at inabot sa kanyang papers. Umakyat si Amara, nakailang katok, bago dire-diretso sa tapat ng table ng asawa, kaya't lumabas si Rino. May kailangan ka? Kailangan ko ho ang pirma mo. Pirma saan? Sa ipapasa naming proposal bukas. Hindi ako nagpipirma. Clyde, ano ba kita, Amara? Tanong ni Clyde na kinakunot ng noo ng kaharap. Tell me, pumunta ka ba rito bilang empleyado o bilang asawa ko? Siyempre bilang empleyado mo, sagot ni Amara. Kailangan mong... Hindi ako nakikipag-usap sa mga empleyado, kaya labas. Pagtataboy ni Clyde. Ano bang, lalabas ka o ipapakalad kita kay Rino? Huwag mo akong kausapin pag sa bahay tayo ha. Naikuyom ni Amarang kamao sa Ines pero bago siya lumabas, malakas na hinampas niya muna ang table ni Clyde. As you wish. Matapang na sagot ni Clyde. Sumusobra ka na? Bulong ni Amara.